Okay, okay. Hello. Naririnig ba? Parang wala akong naririnig. Wait lang. We're live. Okay guys, we're live and welcome ulit sa Facebook Live Training. May i-check lang ako saglit sa isang computer. Wait lang. Again guys, welcome sa Facebook Live Training today. So, sound check muna tayo. Okay? Bago mag-start. And by the way guys, if hindi niyo pa napanood yung training last or yesterday, yung training yesterday about the part 1, make sure na panoorin mo yung replay. I-check mo lang dito sa Facebook fan page, okay? So again, yung topic is prospecting in your pajamas. So imagine yourself na nagpo-prospecting ka lang sa bahay mo kahit na hindi ka umaalis ay nagagawa mo pa rin na makuha ng napakaraming prospects and even makuha ng mas maraming result. So, again guys, itong strategy na ituturo ko sa inyo, this worked for me at kahapon pinakita ko sa inyo yung result ng strategy na to. At ulit, yung disclaimer ko lang, okay, na this training is only for those people na napapagod na sa offline prospecting at manamanong follow-up kung wala o kol- kulang sa oras para kumausap ng prospect face-to-face. Gusto magkaroon na mas maraming time sa family at gusto magkaroon ng maraming prospects and downlines fast, willing makinig, matuto at mag-take ng action, at most of all, gustong malaman kung paano mas kumita ng malaki sa business kahit nasa bahay lang. So, yan yung basically na pag-uusapan natin sa three-part training series na to. Actually, dinivide ko siya into three. As you can see, yung pinakita ko kahapon, di ba? Itong three phases kung paano ka mag-transition from old way of prospecting to new way of prospecting, especially for millennials, di ba? At sa mga tao na medyo busy or kulang sa oras na lumabas, parang ganon. So, kahit itong strategy na to, kahit nasa bahay ka lang, is pwede mong magawa. Okay? Pwede mong magawa at pwede kang makapag-prospect kahit nasa bahay ka lang. Okay? So, kung ikaw ay isa sa mga tao na nabanggit ko dito sa uh, ito, description na to, you can join me today. Okay? So, again, tapos na tayo kahapon sa phase 1. Yung phase 1 kahapon, just a recap lang, is building. So, you already learned how to build your own online empire at build your own online house. Okay? So, again, marketing is about building your own online empire, building your team, building your network, building your group. Okay? So, wait lang. Check ko lang. And again guys, if you're seeing this video, make sure na mag-comment ka. Okay? Tingnan ko lang yung audio sa kabilang computer. Wala ako naririnig. Okay, so kung naririnig nyo ako, please comment below. Tingnan ko lang. Okay. Okay naman. Medyo naglo-load yung internet natin ngayon. Hindi pala ako naka-hardwired. Okay, so anyways guys, again, yung topic today is ito, how to transition from old school to new school networking and prospect in your pajamas. Diba? From this way of prospecting, pwede mo na magawang makipag-usap sa prospect mo or mag-prospecting kahit nasa bahay ka lang, which is using internet marketing, online marketing, or yung internet. Okay?
So, you already know the reasons why. Kasi, yung projection ng digital marketing na team, okay, na magkakaroon ng million or billions of people na gagamit ng internet by the year 2018. Okay? So if hindi mo pa alam, kung hindi mo pa ina-apply yung online marketing sa ginagawa mong business, then baka pagdating ng 2018 is magiging too late na para sa para aralin itong bagay na to. Okay? So it's better na ngayon pa lang is alam mo na yung strategy na to, alam mo na yung process at alam mo na paano gagawin. Alright? So tingnan ko lang, medyo naglo-loading yung isang computer ko. Check natin. Okay, okay. And later on pala, magsisend ako sa iyo ng cheat sheet. Okay, yung presentation ngayon, isasend ko sa iyo, just comment below after this video na gusto mo makuha or makuha ng presentation na to. Okay? So, wait na muna tayo ng mga 2 minutes more bago mag-start. So, andyan na si Naraynan at si Tere. Yan, hello Tere, hello Raynan. Good to see you here sa Facebook live training na to. Wait lang, check ko lang kung naririnig ako. Naglo-loading yung isang computer eh. Right? Medyo short lang yung training na to actually kasi kahapon medyo na-cover ko na siya. So, baka less than 30 minutes. Okay, so medyo okay naman siya. Alright? Okay, so mag-start na tayo. So again, ito is just a continuation of the training yesterday. Yan. So kahapon we already learned about how to build your online empire or kung paano mo i-build yung audience mo sa internet or paano mo i-build yung empire mo o yung bahay mo sa internet. So ngayon naman, let's talk about engaging, yung phase 2. Okay? So yung engage kasi after mong mag-build ng mga prospects mo, uh, Ayan, si Tess pala yun. Okay, Tess, isisend ko sa'yo later, okay? Don't worry. So, again guys, after mong i-build yung mga prospect mo sa internet, of course, yung pinaka-importanting bagay na gagawin mo is i-engage mo sila, okay? I-engage mo sila muna bago mo sila offeran or bago mo sila i-convert into customers. Bakit? Kasi yung best example dito is ito, 'di ba? Kung ikaw ay isang babae at may nakilala kang lalaki, mga isang stranger, okay? May nakilala kang isang stranger na parang kinausap ka lang sa mall tapos biglang nag-propose sa'yo, okay? Papayag ka ba agad sa kanya na mag-say ng I do, I will marry you? 'Di ba hindi? Kasi hindi mo pa siya masyadong kilala, hindi mo pa siya masyadong parang hindi mo pa masyadong na feel yung presence niya or hindi ka pa masyadong komportable kumbaga sa presensya niya kasi kakakilala mo pa lang sa kanya. So parang ganun din sa prospecting or sa ginagawa nating business na kailangan na once na ma-build natin yung audience natin sa internet, wag natin sila agad bentahan. Okay? Kailangan na mag-build tayo ng like, mag-build tayo ng trust because again, as you can see sa presentation that people will buy from you if they know you, like you, and trust you. Okay? Kasi 'di ba yung mga kinakasal, hindi naman sila kinakasal nang hindi mo na dumaan sa engagement. Parang ganun. Yung engagement period is yung parang getting to know each other or yung kikilalanin mo na nila yung isa't isa para mas alam nila kung paano makapag-adjust or mas alam nila kung paano i-handle yung relationship. So ganun din sa pag-handle ng prospects natin.
na kailangan na makilala muna natin sila at makilala muna nila tayo kasi majority of the prospects natin ngayon is medyo pihikan na. Lalo na na nasa TV, 'di ba? Yung nasa television ngayon, yung binabalita sa radyo, mga negative about network marketing, negative about business opportunities na may nagsisilabasan na scam, yung mga illegal na mga gawain na lolokohin ka lang. Kaya it's really very important na mag-build ka ng engagement bago mo sila bentahan. So parang ganun, okay? So ngayon, yung question is paano mo naman gawin to? Okay? How you can yan, namali pa ng how you can how you can engage with your prospects. Ano ba yan? Na typo. How can you engage with your prospects? Yan. How can you engage with your prospects? Again, isa sa mga powerful tool na kailangan natin gamitin is yung tinatawag na Facebook. 'Di ba yung Facebook, yung karamihan, majority is ginagamit yung Facebook sa pakikipag-socialize, sa pakikipag-chismisan, yung for entertainment. Pero sa atin, kailangan natin na maging wise at we have to use Facebook para i-monetize or para magkaroon ng profit sa ginagawa nating business. And then again, don't get me wrong, kasi gaya ng sinabi ko kahapon, na pag i-build mo yung prospects mo, make sure na yung timeline mo or yung profile mo or yung fan page mo is hindi maging isang parang tindahan. Okay? Kasi if makikita ng mga inad mo na mga prospects, inad mo na or binild mo na audience na ganun yung timeline or profile mo, parang isa siya sa magiging factors na magre-resist sila agad sa'yo na hindi ka pa nga nakapag-engage sa kanila, nag-repel agad sila sa'yo. So, parang ganun. So, yan yung kailangan nating iwasan, okay? Especially nasa online space tayo, nasa internet, at kailangan natin gawin to, itong process na to. Okay? Para ma-convert natin yung prospect natin na maayos, para makapag-close tayo ng sale in the right way. Okay? So again, we have to use and leverage Facebook. So paano ka makapag-engage sa Facebook? Yung una mong gawin is create valuable posts that will benefit your prospects. So always put yourself in their shoes and ask, what's in it for me? So kung magpo-post ka, kumbaga, kailangan na tanungin mo kung ano yung benefit ng post mo sa mga prospects mo. Makakapag-attract ba to? Makakatulong ba to sa kanila? Okay, nagbibigay ba to ng valuable information or ito ba yung solution na hinahanap nila? Kasi yung mga tao na nasa internet, especially yung nagsi-search sa Google, 'di ba? Yung mga tao yon is nag-i-internet dahil naghahanap ng entertainment, naghahanap ng solusyon, 'di ba? Sa problema nila, naghahanap ng parang parang possible na solution sa existing na problem or sa situation na meron sila. Kaya 'di ba majority of the search ngayon sa Google is mga how to earn money online, how to prospect online, how to talk to prospects properly. So para mga ganun. So ganun yung ibibigay natin sa mga audience natin if yun yung parang pain points or if yun yung concern nila. Okay? Again, bago mo gawin yon is kailangan mong alamin kung sino yung mga target market mo, kung sino yung group of people, yung audience mo. Para kung alam mo kung sino yung mga target market mo, yung group of people or yung audience mo, mas easy na sa'yo kung paano mo ipoposition yung product mo or yung offer mo, okay, sa mga tao, okay, sa mga prospects mo. Kumbaga. So, yung isa pa sa pwede mong gawin is mag-Facebook Live ka. Okay? Pwede ka mag-Facebook Live sa timeline mo or sa fan page mo. Mga ano lang, mga short video, okay na yon. So, mag-share ka lang ng valuable na information that can help your prospects para maging solution provider ka. Kasi again, as an entrepreneur, we always provide solution. Okay? We should not be part of the problem. Okay? Kailangan na maging part ka ng solution. Be a solution provider. So, sa Facebook Live mo, pwede kang mag-isip ulit, what's in it for me? Or what's in it for them? Yung iniisip ng mga prospects mo, ano yung nagpapakabagabag, ano yung iniisip nila, ano yung
ano yung reason kung bakit hindi sila makatulog. So parang mga ganung mga bagay. Especially sa sa prospecting, 'di ba? Usually yung problem natin is paano kumausap ng tao, paano mag-handle ng objection, paano i-close yung prospect, ano yung mga tamang words, yung tamang phrase, yung tamang sentences na kailangan natin gamitin para sagutin ng maayos yung mga objections na meron sila, paano mag-answer ng questions properly. So, parang mga ganun mga bagay. So, yun yung i-provide mo. Okay? So, yun yung isubo mo sa kanila. Alright? Para patuloy sila na magfa-follow sa'yo, para patuloy na ma-build mo yung trust, para patuloy sila na magustuhan ka, at para mas makapag-build kayo ng relationship. Okay? At ang pinaka-importante is do it regularly. Consistency is the key. Kasi once na makita ng mga prospects mo, na, uy, ito si Tess, parating nag-share sa akin ng mga valuable information. So, if in case na may problema ako about prospecting, alam ko na kung sino yung taong hahanapin ko. Parang ganun. It's one way then of branding yourself, branding you as a solution provider, branding you as a person na talaga nagpo-provide ng solution sa kanila. Kaya every time na may gusto silang malaman, parang ikaw yung unang taong hahanapin nila. Ito-check nila yung timeline mo, ito-check nila yung fan page mo, ito-check nila yung blog mo, yung YouTube mo kung may video ka about doon. So parang ganon. Okay? So yan, use and leverage Facebook. So isa pa sa mga ways para makapag-engage ka is use autoresponder to follow up and connect with your prospects. So, paano ba yan? Di ba kahapon, tinuro ko sa iyo itong kahapon na presentation ko. Yan, itong process na to, 'di ba? Na after ng prospects mo na mag-opt-in doon sa capture page or doon sa web page mo, makukuha mo yung email nila at mapupunta sa isang email host or autoresponder. So, pinakita ko kahapon yung get response account ko at yung mga sequence ng email na sinet up ko sa isang training series ko. Okay, excuse me, para i-remind sila, i-follow up sila regarding dun sa training na kinuha nila sa akin or training na ni-request nila, kumbaga. So, yung gagawin mo is, dun sa follow-up email mo, yan, sa day 1, day 2, day 3, day 4, 5, 6, 7, depende kung ilang days mo sila ifa-follow up. Basta make sure na dun sa follow-up emails mo, kailangan na i-balance mo yung pag-o-offer ng products mo at yung pagbibigay ng value. Okay, kasi minsan kasi yung nagagawa ng karamihan ng mga marketers is mas nag-i-exceed yung pag-o-offer kaysa sa pagbibigay ng value. Kaya yung nangyari is may nag-unsubscribe, may nag-unfollow. So parang ganun. Kailangan na i-balance natin paano magbigay ng offer or paano magbigay ng value sa prospects natin para ma-maintain natin yung goodwill. Okay? So, kung hindi mo pa nakuha yung training ko about list building regarding this concern, kasi nagbigay din ako ng mga set of email or sample emails para ma-maintain mo yung goodwill and yung pagbibigay ng offer. So, punta ka lang sa link na to. Okay? Ito, important, ni-note ko pala. So, when sending your follow-up emails or when setting up your autoresponder sequence, make sure to balance goodwill versus offer to maintain customers' trust. Alright? And again, yung autoresponder kasi, it's one way of parang ma-remind sila about you. Kasi importante kasi na hindi ka makakalimutan ng mga prospects mo. Gaya ng sinabi ko kanina na every time na may kailangan sila na training, ikaw yung una na papasok sa isipan nila. So parang ganun yung magiging goal mo dapat. Para every time na mag-o-offer ka ng product, mas easy na i-close sila. Kasi alam nila na hindi mo sila lolokohin. Alam nila na hindi ka masamang tao, alam nila na ikaw yung tao na magbibigay sa kanilang solusyon kasi nagawa mo na sa mga previous na mga value, sa mga previous na content, sa mga previous na video na ginawa mo.
Parang ganun, okay? So, yung next na pwede mong gawin, ito, kasi konting-konti lang ang gumagamit nito actually. So, pwede ka mag-conduct ng online training or webinar regularly para makapag-engage ka sa mga prospects na na-build mo. Paano ba yan? Sa amin kasi, sa team namin sa Unity Network, nagkakanta kami ng online training para sa mga prospects namin, para sa lahat ng mga nagka-interests or nag-say yes sa ino-offer namin na tools, ino-offer namin na online training. So, ginagawa namin siya ng parang webinar, online training, gabi-gabi, 9 p.m. So, pwede mong gawin din yon, pwede mong i-apply sa business mo. At ideal din siya, especially kung OFW ka at yung mga members mo is from different countries, parang ganun. Pwede mo silang i-contact, pwede mo silang sabihan na, uy, mag-webinar tayo, pwede ka bang mag-guest speaker, pwede ka bang mag-share. At least, mas magiging efficient siya, mas magiging productive kayo, mas makapag-save kayo ng time and money kasi hindi mo na kailangan mamasahe para pumunta sa ibang bansa para makipag-usap kay Maria, para makipag-usap kay Carlos, so parang ganun. Pwede mong gamitin yung webinar or pwede kayong mag-online training sa group nyo para i-gather yung prospects nyo, magturo kayo doon, magbigay kayo ng offer, mag-engage kayo sa mga prospects nyo para mas makilala yung company nyo, mas makilala yung team nyo, mas makilala kayo. Kasi yan din yung ginagawa ko. Actually, may private or exclusive training kami mamaya sa group namin sa One Dream Team. So, yung ituturo namin mamayang gabi sa team namin is paano makipag-usap sa prospects kasi yun yung parang challenge din ng mga members. So, pwedeng gawin mo din yon sa mga prospects mo. Pwede mong alamin yung pain points nila, gawan nyo ng webinar, pag-usapan nyo ng mga leaders, pag-usapan nyo ng mga kasama mo sa business mo, at ano na kayo, gumawa kayo ng presentation, ganyan itong ginagawa ko. Tapos mag-webinar kayo, mag-question and answer, so parang ganun. So ano naman yung mga softwares na pwede mong gamitin para makapag-conduct ka ng webinar? Yung pinaka-use ngayon is yung Google Hangout. So, yung Google Hangout is libre lang siya. Libre lang siya basta may Google account ka, basta may Gmail na email address ka, pwede kang makapag-set up ng Google Hangout at pwede kang makapag-YouTube live. Actually, yung Google Hangout is in-acquire na ni YouTube. So, kung mag-hangout ka sa Google, automatic na mareredirect ka sa YouTube live. Or pwede kang bumili ng webinar jam. Yung webinar jam is 20,000. So, pwede yung gawin is maghanap ka ng 5 tao or mga kasama na mag-conduct ng online training sa team nyo, paghahatian nyo yung ibabayad nyo sa webinar jam, so parang ganun, tapos mag-conduct kayo kasi 1 year yung price ng 20,000 at isipin mo na lang kung ano yung maibabalik sa team nyo, ano yung magiging profit na makukuha nyo sa simpleng investment lang, okay, sa pagkakandak ng webinar. Alright? Pwede din go to webinar at ever webinar. So, go to webinar, may free siya na 30 days trial. So, pwede mong gamitin yan. Alright? So, yung isa pa, is kailangan na i-maximize mo yung content marketing strategy through blogging. Okay? Gaya ng sinabi ko yesterday o kahapon that blogging is one of the ways then to build your audience. Kasi sa blog mo, pwede kang mag-list building, pwede kang maglagay ng capture page mo. Gaya ng blog ko, ito ipapakita ko ulit. Sa blog ko, napakaraming capture pages na pwede mong gamitin gamit ang isang premium na plugin which is Thrive Leads. Yan, tayo natin mag-load. Um, Etong blog ko kasi, yung purpose niya is for giving value at for collecting, for building my list or building my audience. So, parang ganun. Okay, etong blog, i-maximize mo yung blog mo. Kung wala ka pang blog, pwede ka mag-create ng blog. Okay, i-maximize mo yung sinabi ko na content marketing strategy through blogging.
Okay? Kasi yung blog mo, napakalaking tulong yan sa'yo at it will serve as your, parang isa sa mga weapon mo para ma-crush mo yung competition mo, para ma-defeat mo sila, para ikaw yung lalapitan ng prospects mo. Okay, instead na maghanap sila ng ibang leaders. So parang ganun. Kasi yung blog mo, it will help you build long relationship with your prospects and followers. Bakit long term? Kasi yung vlog mo is forever na yan. Okay? As long as na, yan, yung vlog ko, 2015, 16, yan. Napakadaming content na. So, for long-term relationship na yan, so, pwede kang mag-share, okay? Pwede kang mag-share, i-share yung vlog mo sa Facebook mo, pwede mong i-share sa mga prospects mo or sa mga tao na naghahanap ng solusyon. Yan, list building, yung sinasabi ko na napakadaming opt-in form na nilagay ko dyan kasi ginagamit ko din siya sa pag-build ng audience. Okay? So, isa din sa mga benefit ng blog, it will help you build instant authority and credibility. At kung mangyari yon, magi-increase yung trust ng mga prospects mo at mga followers mo. Kasi sabi ko kanina, 'di ba, na napakaraming negative sa network marketing, napakaraming negative sa mga business opportunities dahil sa binabalita sa TV, binabalita sa radyo, yung sa chinichismis, so parang ganon. Kaya kailangan na alagaan natin yung ginagawa nating business, okay? At itong vlogging, itong na-realize ko, isa siya sa mga ways para gawin mo yon kasi, 'di ba, once na makita ng tao na, uy, eto, may vlog pala siya. So, mas tataas yung value mo. Mas tataas yung value mo, yung intrinsic value mo, kumbaga, kasi alam mo paano mag-create ng vlog, alam mo paano magsulat, at alam mo kung paano mag-setup ng vlog, at most of all, alam mo kung ano yung purpose ng vlog sa ginagawa mong business. Again, it will help you build instant authority and credibility at mas makikilala ka pa ng prospect mo ng maigi dahil sa vlog mo. Kasi sa vlog mo actually, pwede ka maglagay ng about the author. Yan, ilagay mo yung kwento mo kung bakit ka pumasok sa pag-business, ano yung mga struggles mo bago mo nakuha yung success mo. Gaya ng ginawa ko na about the author, about me. Yan, nag-share ako ng short story, nag-share ako kung ano yung mabibigay ko sa kanila, bakit gusto ko silang tulungan, paano ko sila matutulungan. So, parang ganun. Pwede mong gawin din yon. Okay? So, ano pa? Yan. It will help you, it will help your prospect, yan, to easily find you on the internet. Kasi, di ba, sa online space is napakaraming tao na talaga yung parang nagkukumpulan. Okay? So, mas easy para sa mga prospects mo na hanapin ka kung gusto nilang sumali sa'yo. Gaya sa akin, kung gusto nilang sumali sa akin, yan, makikita nila yung about sa akin kasi napakarami kong ginawa na content, napakarami kong top earners, may image din. Yan, napakarami kong pictures actually. Ito mga thumbnails ng mga tutorials ko before. Pwede nilang makita yung video ko yan. May mga yan, how to handle your prospects without being pushy. Napakaraming video training na ginawa ko. Kaya mas easy na sa akin na, or mas easy na sa mga prospects ko na hanapin nila ako sa internet. Kasi kung sa video sila pupunta, pwede silang pumunta sa YouTube ko at sa YouTube ko makikita nila yung mga video training ko. Okay? Yan, in-upload ko na sa YouTube din yung part 1 ng training na to. Pwede mong tingnan. At yan, may mga online marketing tips din. At yan, yan. Kung isi-search nila yung pangalan ko, makikita nila din yung iba pang ito, about me. Okay? So, napaka-importante na may mga information silang makikita about you sa internet, okay, at mabilis ka nilang mahanap. Yan siya. And nag-guest ako sa isang vlog. So, yan.
Okay? So, I hope na clear sa'yo yun. At ito pa, yan, your blog will serve as your online portfolio kasi makikita nila kung ano yung purpose mo, ano yung vision, ano yung mission mo, at kung paano mo sila matutulungan. Okay, parang 'di ba kung sa job may resume, ito yung magiging ano din, magiging 'di ba sa resume may mga experiences, may parang may mga ano yun 'di ba may ilalagay ka dun na mga bagay para mas tataas or mas tataas yung kumpiyansa ng employer mo na i-hire ka. Okay, so parang ganun din na dito sa blog mo, maglagay ka ng mga important information para mas tataas yung trust ng prospects mo na sumali sila sa'yo. Okay, parang ganun. So you can use your blog for sending value to your email list to maintain goodwill versus offer. Yung blog mo kasi, ito kasing ginagawa ko, itong blog ko, every time na may bago akong blog, is sinesend ko din sa email list ko at sinasama ko sa pag-setup ko ng autoresponder. Kasi yung blog mo, yung ano din, yung isa sa mga purpose nito is magbigay ka talaga ng value. Gaya nito, itong strategy para makakuha ng maraming engagement, audience, and most of all, inquiries. Kasi ito yung isa sa mga struggle ng mga network marketers ngayon or yung mga online marketers or yung mga nagbe-business na nahihirapan na kumuha ng mga inquiries. Okay, isa sa mga struggles nila. Kaya ginawan ko ng video training dito sa blog ko at sinend ko siya sa email list ko. Okay, sa email list ko para makita nila at matuto sila dito sa senior ko na training. Alright, so parang ganun yung pwede mong gawin. Okay, so isa pa, your blog is your online brand. So it is one of your strategy para mag-build ng online empire. Kasi, again, ganyan yung sinabi ko kanina, na if they want to learn from you, they can go to your blog, okay? They can go to your account sa internet or online portfolio, which is your blog, okay? Importante talaga siya. Kasi sa panahon ngayon, napakaraming competition, 'di ba? Napakaraming mga marketers na nakikita mo na nagpo-post sa Facebook ng puros offer. So, this is one of your strategies para gumawa ka ng bago kasi kung sasabay ka doon sa mga tao na sasabay ka doon sa mga marketers na ginagawa yung common, ginagawa yung mga ganong bagay na hindi naman masyadong attractive, kumbaga, sa lahat ng prospect or hindi siya nag effect sa lahat ng prospects, kumbaga, parang kung meron mang ma-attract, konting-konti lang. So, wag ka nang sumali doon. Maghanap ka ng ways para or strategy na bago para ma-attract mo yung mga tao na gusto ng bagong strategy. So, parang ganun. Kasi sabi nga ni Frank Kern na isa sa mga paraan para mas kumita ka ng malaki is gawin mo yung mga bagay na hindi ginagawa ng iba. Example, kung yung iba is nag-o-offer ng ebook, mag-offer ka ng video. Kasi napakarami na nag-o-offer ng ebook at konting-konti lang yung nag-o-offer ng video. So, parang ganun. So, pwedeng gawin mo is, kung yung karamihan is nagpo-post ng mga Join Me campaign sa internet, so yung gawin mo is mag-post ka ng valuable information about the pain points of your customers, of your prospects sa blog mo para pansinin ka. Okay? So, parang ganun. So, your blog is your asset and your plus factor versus your competitors. Yun yung sinabi ko kanina. Alright? So, important note, engagement is very important in business because that this will determine your potential income. So, the more that you engage with your prospects, followers, or customers, the more they will know, like, and trust you. If that will happen, your sales will increase and you will become a money magnet. Diyan na mag apply yung attraction marketing, di ba, na yung prospects natin, yung lumalapit sa atin mismo, na sila mismo yung hahanapin ka kasi yun nga kasi ikaw is known for giving value, na-attract mo sila ng kusa dahil sa ginagawa mo. Okay? So, I hope guys na may natutunan kayo sa simpleng training na to. At itong mga resources na pwede mong puntahan, okay, para makapagsimula ka or para ma-apply mo yung strategy na to right away. So, kung hindi mo alam or wala ka pang idea about vlogging, kung ano yung iba-vlog mo, ano yung ipopost mo sa
Facebook mo, sa social media, pwede kang pumunta sa blog ko. Ito, Content and Blog Ideas. So, isa siyang video na magpapakita sa iyo kung ano yung mga content or post na pwede mong i-share sa Facebook para sa mga prospects mo at ano yung mga blogging ideas na pwede mong gawin para hindi ka mawalan ng idea, parang ganun, at para consistent ka pa rin na makapag-vlog. At again, kung hindi mo pa nakuha yung free training na shinare ko para ma-master mo yung list building, pwede kang pumunta dito. Okay? So, if you have any questions naman, or if you want a copy of this presentation, just comment below. Leave your comments below. Alright, so yan lang yung training today. And I hope na marami kayong natutunan. Pwede nyong i-comment sa baba. Okay? And the next video is about converting. So dito sa video na to, yung gagawin natin is mag-share ako ng mga scripts, okay? Or mag-share ako ng mga tips paano mag-handle ng objections, which is isa sa mga common issue or common parang problem or challenge ng mga marketers ngayon, yung handling objections, yung paano makipag-usap sa prospects, paano sila i-convert. Ito yung strategy na natutunan ko at ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. At itong nung ginamit ko to sa ginagawa kong online business, mas nagkaroon ako ng malaking chance na makapag-close ng prospects kasi mas tumaas yung confidence ko, mas tumaas yung parang position ko or yung posture ko. So parang ganun dahil dun sa mga scripts na matutunan mo pag umattend ka sa training na to. Okay? So make sure na i-like mo yung page ko, yung Saipi Sanable para ma-notify ka every time na may bagong training. So that's it for today. Thank you so much for attending and watching this training and have a great and wonderful day. Bye for now.